Atin pong babasahin ang pagbabatayan ng salita ng Panginoon ngayong hapon. At ito'y makikita natin sa Habakuk chapter 2 at atin pong babasahin ang buong kabanata. Kung maaari niyo po akong sabayan sa aking pagbasa. Verse 1. Ako'y tatayo upang magbantay at magbabantay ako sa ibabaw ng tore at tatanaw upang makita ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing. At ang Panginoon ay sumagot sa akin, isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa mga tapyas na bato upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo, ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Masdan mo ang mga palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya, ngunit matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Bukod dito, ang alak ay mandaraya, ang taong hambog ay hindi mamamalagi sa kanyang tahanan. Ang kanyang nasa ay parang syol, at siya'y parang kamatayan na hindi masisiyahan. Kanyang tinitipon para sa kanya ang lahat ng bansa, at tinitipon para sa kanya ang lahat ng bayan. Hindi ba ang lahat ng ito ay magsasalita ng kanilang pagtuya at panlilibak laban sa kanya? At kanilang sasabihin kahabag-habag siya na nagpaparami ng di kanya. Hanggang kailan ka magpapasa ng mga bagay na mula sa sangla? Hindi ba biglang tatayo ang iyong mga nagpapautang at magigising ang mga naniningil sa iyo? Kung gayon ay magiging samsam kanila. Sapagkat iyong sinamsaman ang maraming bansa, sasamsaman ka ng lahat ng nalabi sa mga tao dahil sa dugo ng mga tao at sa karahasang ginawa sa lupain, sa mga lungsod at sa lahat ng naninirahan doon. Kahabag-habag siya na may masamang pakinabang para sa kanyang sambahayan, upang kanyang mailagay ang kanyang pugad sa itaas, upang maligtas sa abot ng kapahamakan. Ikaw ay nagbalak ng kahihiyan sa iyong sambahayan sa pamamagitan ng pagpatay ng maraming tao. Ikaw ay nagkasala laban sa iyong sarili, sapagkat ang bato ay daraing mula sa pader, at ang biga mula sa mga kahoy ay sasagot. Kahabag-habag siya na nagtatayo ng lungsod sa pamamagitan ng dugo, at nagtatatag ng bayan sa pamamagitan ng kasamaan. Hindi ba mula sa Panginoon ang mga hukbo na ang mga tao ay gumagawa lamang para sa apoy, at ang mga bansa ay nagpapakapagod sa walang kabuluhan? Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Kahabag-habag siya na nagpapainom ng kanyang kapwa, na idinadagdag ang iyong kamandag at nilalasing sila, upang iyong mamasdan ang kanilang kahubaran. Ikaw ay mapupuno ng kahihiyan sa halip na kaluwalhatian. Uminom ka, ikaw, at ilantad ang iyong kahubaran. Ang kopa sa kanang kamay ng Panginoon ay darating sa iyo, at ang kahihiyan ang papalit sa iyong kaluwalhatian. Ang karahasang ginawa sa Lebanon ay tatabon sa iyo, ang pagkawasak sa mga hayop na tumakot sa kanila dahil sa dugo ng mga tao at sa karahasan sa lupain, sa mga lungsod at sa lahat ng naninirahan doon. Anong pakinabang sa Diyos-Diyosan pagkatapos na anyuan ito ng gumawa niyon? Isang metal na larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan. Sapagkat ang manggagawa ay nagtitiwala sa kanyang sariling nilalang kapag siya ay gumagawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Kahabag-habag siya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka. Makakapagturo ba ito? Tingnan ninyo, nababalot ito ng ginto at pilak at walang hininga sa loob niyon. Ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. Palain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tawagin po natin si Brother Jericho. Hello. Malinaw. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Isang biyaya muli na nakatayo muli ako dito sa inyong harapan upang ibahagi ang salita ng Diyos. No? Panalangin niyo rin ako na maipahayag ko ito ng maayos at naaayon sa kanyang salita. No? So manalangin po muna tayo. O aming Diyos, kami lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na muli
maaari kaming dumako sa inyong harapan upang pag-aralan, upang himayin ang inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sapagkat mabuti kayo. Salamat po dahil hindi kami pinipigilan ng anumang sirkumstansya upang hindi kami sumamba sa inyo. Hindi kami pinipigilan ng anumang mga puwersa upang hindi kami sumamba sa inyo, Panginoon. Kundi malaya namin itong nagagawa na may kagalakan, Panginoon. Naway pagtibayin niyo ang aming pananampalataya sa inyo at mas lalo pa namin kayong maging kawangis at mas lalo pang lumago sa inyong biyaya. Pinupuri ka na, pinasasalamatan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsisimula ng eleksyon sa darating na Mayo 2025 para sa local na posisyon ng ating gobyerno, ay samo-saring panliligaw mula sa mga politiko ang nakikita natin at naririnig sa kahit saan na mga advertisement, maaaring sa poste, maaaring sa TV at may pang iba. So, meron lang ako isang napansin na memes mula sa isang sikat na artista o TV host na tatakbo bilang isang senador. Sabi sa slogan niya, ang iyong ating igiling-giling. Serbisyong tapat, boom tarat-tarat. Pero kidding aside, bagamat nakakatawa ang mga slogan na to, bagamat pwede nating ngitian ang mga ganitong sitwasyon, alam natin kung gaano kaseryoso ang paghalal ng mga public servants para sa Pilipinas sapagkat alam natin yung magiging risk nito. Ilang taon ang kanilang bubunuin upang sila'y maglingkod sa ating bayan. No? So, nandyan yung mga pangako na naririnig natin. Pangako ng pagbabago, pangako ng mga plataforma para iangat ang kalalagayan ng ating bansa at marami pang pagbabago na kanilang ipinapangako. At maraming mga mababangong salita ang naririnig natin upang mahikayat nila ang mga botante na sila'y piliin. Na minsan, o mas madalas, ang mga pangakong iyon ay hindi naman natutupad kapag sila ay nasa termino na. So nangyayari yan from time to time, every year. At bilang isang Pilipino, isa itong bagay na sobrang frustrating. No? Dahil sa mga kaliwatan ng korupsyon na ating nababalitaan sa TV, na nagmumula sa mga namiminuno, na siyang nagdudulot pa sa atin, bansa na malalong humirap. So kamakailan lang, may nabalitaan tayo na may nasirang tulay. Di natin alam yung nasa likod, pero malakas ang kutob ko na may corruption na kabilang dito. So nakikita natin yung kalalagayan ng ating bansa ngayon. Nariyan pa ang iba't ibang mga krimen, ibang mga problema na halos araw-araw nating nararanasan at marami pang iba. Kawalan ng trabaho, pagtaas ng poverty rate, na mag-iiwan na lang sa atin ng katanungan na may pag-asa pa ba itong bansang ito? O maririnig natin ang katagang napakahirap din o Pilipinas. Di ba? Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng mga katotohanan ito na ating nararanasan bilang isang makasalanang tao dito sa mundo ay tinuturo sa atin na wala sa kapangyarihan ng leader, wala sa kayamanan o katanyagan ng isang bansa o laki o lawak ng isang bansa ang naglalagay sa atin sa mabuting kalagayan dito sa bansa natin, kundi nasa kontrol ng kapangyarihan ng Diyos. Ang soberanong Diyos na hindi napapaloob sa oras, ang soberanong Diyos na hindi napapaloob sa espasyo at nakakaalam ng lahat ng bagay ang nararapat nating pagkatiwalaan. Na dito ay tinuro sa atin sa pagkita ng maikling aklat na ito ni Habakkuk. At specifically, sa chapter na binasa sa atin ni Alfred kanina, ay na ating nabasa, ay ito yung pag-aaralan natin ngayon. Now, before we dwell on this specific chapter, we will going to look on its context. No? So ano nga ba yung konteksto? Bakit? Ano yung ibig sabihin ng mga talata na ating nabasa kanina?
Dito, makikita natin na merong dalawang dilema si Habakuk. So mababasa natin yan sa buong libro ng Habakuk, no? Pero bago tayo tumako doon sa dilema ni Habakuk, ay kung ikukumpara natin tong si Habakuk, katulad nila Micah o Elijah, si Habakuk ay hindi inakusahan ng Israel o nagsalita ng bayan in behalf of God. Nagsalita sa ngalan ng Diyos. Hindi siya katulad ng isang typical na prophet na tatayo sa harap ng bansa upang sabihin ang kanilang kasalanan. Kundi, lahat ng naitala sa aklat na ito ay direkta na naka-address sa Diyos. So, ito ang conversation sa pamamagitan ng Diyos at ni Habakuk lamang. Naka-address ito sa Diyos. Ito'y personal na hinaing ng isang propeta sa kanyang naoobserbahan sa kanyang bayan. Sa katunayan nga, makikita natin na ang Habakuk ay mahahalin tulad natin sa iba sa mga aklat, sa mga awit, o kaparehas ito ng lamentation ni Jeremiah. So, ganun yung style ng pagkakasulat nito. Now, balik tayo doon sa dilemma or perplexity na na-experience ni Habakuk. Mababasa natin sa chapter 1, verse 2, sinabi niya dito, O Lord, how long shall I cry for your help, and you will not hear? Ngayon, ano nga ba yung daing na ito ni Habakuk? No? Mababasa natin yan sa verse 2, chapter 1 hanggang 3, chapter 1, verse 2 to 3, ay makikita natin yung mga list ng kasalanan. So, hindi na natin babasahin. No? Yung mga ginagawa ng bayan ng Israel. Ano yung mga iyon? Makikita natin dito yung mga karahasan, mga kamalian, kasiraan, pagtatalo, balikong batas, at katarungang hindi nangingibabaw at baluktot. So, familiar, di ba? Lahat ng bansa na experience ito. Pero, nakikita ito ni Habakuk na ang kasalanan ay nasa lahat ng dako. Marahil mas matindi pa to sa kasalanan na nabanggit ko kanina na nangyayari sa Pilipinas na ginagawa ng bayan ng Israel. Ngunit, ang pagkakaiba, itong bayan na ito ay bayan lang naman ng Diyos. Bayan lang naman na nakakita ng kapangyarihan ng Diyos nung sila ay inilabas mula sa bayan ng Ehipto. Bayan lang naman na binigyan ng pabor ng Diyos upang ihiwalay sa ibang mga bansa. Anong ginagawa nila? Gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. At sinabi dito ni Habakuk, and you will not hear? Hindi mo ba ako papakinggan? Kaya lumapit siya sa Diyos personally sapagkat tila ito'y hindi napapansin o nakikita ng Diyos. And kung ating babasahin hanggang mula chapter 1, verse 5 to 11, ay makikita natin na sumagot yung Diyos. No? Sinagot niya si Habakuk bilang isang propeta. Makikita natin na sumagot dito yung Diyos. Alam niya ang nangyayari sa bayan at siya'y magpapadala ng isang malakas na bansa. Yan ang Chaldeans, no? O kung tatawagin natin sa ibang pangalan ay mga Babylonians. Upang husgahan ang bayan ng Israel sa kanilang mga kasalanan. So may gagawin naman pala yung Diyos. Mahahatulan naman pala ng Diyos ang bayan ng Israel. Pero, ito yung nagbuo ng pangalawang dilema ni Habakuk. Ang second burden ni Habakuk ay kung ating isa-summarize, ang tanong niya dito, why do this way, Lord? Bakit sa gantong paraan mo gagawin ang paghatol? Bakit? Kasi, makikita natin yung pagtatanong na ito ni Habakuk kung bakit gagamitin ng Diyos ang bansa ng Chaldean sapagkat alam niya na ang bansang ito ay more wicked than Israel. Mas matindi, mas masama pa sa bayan ng Israel. Pero bakit ganito ang gagawin ng Diyos? Bakit sila ang gagamitin na instrumento sa paghatol sa bayan ng Israel? At sa mga susunod na talata ay makikita natin kung paanong ipinakita ni Habakuk ang kanyang kalituhan ay pinakita pa rin ang ganyang ganap na pagtitiwala sa Diyos. At mababasa natin dito yung kamanghamanghang
sagot ng Diyos at kung paanong itong sagot ng Diyos na ito ay maaari din nating panghawakan. Maaari din nating magbigay sa atin ng pag-asa at magbabalik sa atin ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya naman ang mensahe na gusto kong iwan sa bawat isa ay ito. In the midst of fear and chaos, the just shall live by faith. So, sa Tagalog, sa gitna ng takot at kahuguluhan, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At mula sa mensaheng ito ay meron lamang po akong 2 punto. Una, the prophet's attitude of faith represented. Pangalawa, the prophet's attitude of faith rewarded. So, kung inyong mapapansin, parehas ng template ni Pastor George. So, yan. Gumamit din ng onting alteration. So, ayan ang ating mga punto. Punta tayo sa una. The prophet's attitude of faith represented. Isa sa mga natutunan ko sa mga propeta o lingkod ng Diyos na kilala natin sa Biblia, ang kanilang malayang papahayag ng kanilang hinaing sa Diyos. Pero isa yung napansin ko, hindi nila ito ginagawa in the form of accusation. So, wala naman siguro kayo nabasa na propeta na ganun yung ginagawa. O kaya, yung hinaing ng propeta ay tumatalon sa maling konklusyon. May nakita na ba kayong ganun? Kundi, makikita natin na meron silang proper attitude sa tuwing sila ilalapit sa Diyos sa magitan ng pananalangin. So, alam naman natin yung mga prophet, sila yung merong special revelation na binibigay lamang ng Diyos direkta sa kanila. So, doon malalaman ng bayan kung ano nga ba yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. So, kung ating mapapansin, meron silang right o proper attitude when it comes to dealing with their perplexity, no? At dito, makikita rin natin yung tamang attitude ni Habakuk. Nang marinig niya ang kasagutan ng Diyos, hindi niya inakusahan ang Diyos na mali yung pamamaraan niyo ng paghatol. Ba't niyo hahatulan? Mas matindi pa yung bansang yan eh. Bakit yan yung gagamitin mo? Pero, isa sa mga napansin ko, hindi siya troubled sa judgment na mangyayari sa Huda. Kundi, dahil alam niya naman na darating yun, karapat dapat sila doon. Kundi, troubled siya dahil kilala niya ang karakter ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Alam niya na ang Diyos ay walang hanggan at banal. Concerned siya sa instrumento ng Diyos. Bakit gagamit ang Diyos na masamang bansa? Di ba pwede yung mas mabuti na lang? Di ba pwede yung iba na lang o gumamit na lang siya ng natural disaster? Bakit ito pang bayan na ito ang gagamitin ng Diyos? Bakit mas masahol pa sa Huda ang paparusa sa kanyang bayan? Tila sa pamamagitan nito ay maitatag ang bansang ito. Parang ganoon yung mangyayari. Parang mas makikita pa yung kaluwalhatian ng bansang Kaldeo. Mababasa natin ito sa chapter 1 verse 13. Sabi niya, you are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on wickedness. Why do you look on those who deal treacherously, and hold your tongue when the wicked devours? Despite sa kalituhan, dahil sa hindi niya ma-reconcile yung katotohanan na gantong pamamaraan yung gagawin ng Diyos sa kanyang holiness, ay naniwala pa rin siya sa Diyos sa kanyang magagawa. Dito, matapos niyang sabihin ng kanyang pangalawang hinaing, ay makikita natin na mayroong 2 mahalagang katangian ng pananampalataya na meron ng propeta na dapat tinataglay din natin bilang isang mananampalataya. Una, willingly wait on God's answer patiently. Mababasa natin yan sa verse 1a. Sabi dito, ako'y tatayo upang magbantay at magbabantay ako sa ibabaw ng tore. So ano nga ba ibig sabihin nito?
Dito, makikita natin, bilang isang propeta, inilalarawan niya na ang kanyang sarili bilang isang watchman. Watchtower. Ano nga ba yung ginagawa ng isang watchtower? Ito ay isang military na trabaho na kung saan siya ay nasa mataas na dako upang bantayan ang kanilang kampo. Sa pagdating ng mga kaaway, sa bagamat walang palatandaan kung may darating ba, saan ba darating, kailan ba darating, o kung saan siya manggagaling. Pero itong despite ng katotohanan yon na wala siyang idea sa mangyayari, nakaabang lamang sila at handa na nagbabantay ng mayroong pagtsatsaga kung ano yung posibleng mangyari. No? The watchman is far above, occupying the point where he can see everything that is happening and what will going to happen. Ito yung character na pinoportray dito ni Habakkuk. Just like the watchman, hindi niya alam kung kailan darating ang sagot ng Diyos, pero maghihintay siya. Hindi niya alam kung paano sasagot ng Diyos, pero maghihintay siya. Hindi niya alam kung kailan ito darating. Maaari tayong matuto sa gantong attitude, mga kapatid, na ipinakita sa atin dito ni Habakkuk. Imagine, yung bagabag na meron siya dahil sa reality ng judgment ay sa pamagitan ng bayan ng Chaldeans ay matyaga pa rin siya naghihintay sa sagot ng Diyos. Isa ito sa pinakamahalagang prinsipyo na dapat maunawaan natin bilang isang Kristiyano sa pagharap natin sa spiritual conflict. Once we have taken our problem to God, we should cease to concern ourselves with it. Ilagay na natin sa likuran ang ating mga kabigatan at isentro natin ang ating pagtingin sa Diyos. Ang problema ay alam natin na mayroong problema eh. Ayun yung problema, alam natin na may problema. No? Kaya naman, dyan nagsisimula yung anxiety. It is true that we are praying to God. It is true that hinihingi natin yung kanyang gabay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pero hindi pa rin tayo nagkakaroon ng satisfaction after nating manalangin at ilapit ang ating hinaing sa Diyos. Kaya gumagawa tayo ng pamamaraan natin para sa ating mga sarili. Ngunit, sa kabila ng kabiguang makahanap ng solusyon, sa kabila ng paghingi ng patnubay sa Espiritu Santo, wala ka ng ibang magagawa kundi ilapit ang lahat sa Diyos sa pananalangin. Kapag dinala mo ang iyong panalangin sa Diyos, iwan mo na ito sa Panginoon. Wala ka nang dapat gawin. In perplexity, Habakkuk says, I'm going to get out of this veil of this depression. I am going to watch tower. I am going up to the heights. I am going to look on God and to God alone. That's the important secret of Christian life. Alam kong hindi ito madali para sa atin, pero huwag nating hayaang lumubog tayo sa mga perplexity o yung mga kabigatan at maging stagnant dahil sa ating problema. Tumingin tayo sa Diyos at nang may paghihintay at huwag mag-focus sa problema sapagkat may blessing sa paghihintay. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Maghintay tayo sa Panginoon. Ngunit itong uri ng paghihintay ay hindi passive. Hindi lang tayo basta nakaupo na after natin mag-pray, kakalimutan na natin lahat. Sa paghihintay, meron din dapat tayong ine-expect na tugon mula sa ating Diyos. And that's my second sub-point. Willingly wait on God's answer. Perspectively, mababasa natin yan sa 1 verse B. Verse 1b, sabi niya dito, Ako'y tatayo upang magbantay at magbabantay ako sa ibabaw ng tore. At tatanaw upang makita ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing.
So ating mapapansin dito, bagamat totoong tayo may dapat na pagtsatsaga sa paghihintay at pagkilos ng Diyos, ay dapat, una, meron tayong expectation sa kasagutan ng Diyos. Diba? Sabi dito ni Habakuk, ako'y tatayo upang magbantay at magbabantay ako upang makita ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin. He is expecting God's answer. Just how God answered in His first complaint. Isa din ito sa trabaho ng watchman, ang ituon ng kanyang paningin sa maliliit na pagbabago sa kapaligiran. No? So hindi lang sila basta nakabantay sa mga darating na kaaway. Inoobserbahan din nila yung paligid kung may indikasyon ba ng panganib o indikasyon ng anumang mga sakuna. Kung paanong binibigyan ng pagtuon ng watchman ang kanyang trabaho, ay ganun din inilalarawan ni Habakuk ang kanyang paghihintay sa Panginoon. He made his mind up that he was going to plant himself firmly before the Lord and would not move until he had received answer from God. Naghihintay siya with expectation na sasagot ang Diyos. He anticipated an answer from God and was willing to watch and wait for it. Madalas, pag nananalangin tayo sa Panginoon, di natin ina-expect na sasagot siya. Basta sinasabi na lang natin yung prayer natin. Di man natin to consciously na nagagawa, pero madalas nakakalimutan natin yung mga pinapanalangin natin. Especially pag okay na. We pray, and we forget. Pero si Habakuk, alam niya at persistent siya na sasagot sa Panginoon. Lalo na't alam niya na nakataya dito ang kapakanan ng kanyang kaluwalhatian, ang kapakanan ng pangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Meron siyang expectation. Tayo ba pag nananalangin tayo? Ano ang inaasahan natin sa Diyos? Inaasahan ba natin na hindi siya tutugon? Huwag ganun yung maging attitude natin, mga kapatid. Sinasabi na, pag nag-pray tayo na, sana Lord, magka-coach ako, or sana Lord, yumaman ako, ay yung expectation natin is nakabase na sa kung ano yung gusto nating mangyari. Naway ang expectation natin kung ano yung kalooban ng Diyos na isasagot niya sa ating mga panalangin. Kung ito man ay hinahin, ito man ay kahilingan, ay ilapit natin sa Kanya na may expectation. At pag dumating na yung sagot ng Diyos, magpasakop tayo sa Kanya. Pangalawa, na perspective, dapat kapag nagpipray tayo, ay bukod sa paghihintay na may kasagutan mula sa Diyos, ay willing din tayo na itama at ituwid ng Diyos ang ating maling pagkaunawa sa Kanya. Sa Tagalog na binasa natin kanina, sabi dito sa 2 verse 1b, sabi niya dito, at kung ano ang aking isasagot tungkol sa kanyang daing. Pero kung mababasa natin sa King James Version, ay mababasa natin dito na, I will stand up my watch and set me upon the tower, and we will watch to see what he will going to say unto me, and what I shall answer when I am reproved. So makikita natin dito yung willingness din ni Habakuk na makorekt, diba? Willingness niya na makorekt ng salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina, alam ng propeta kung sino ang Panginoon sa chapter 1 pa lang, diba? Pinakita niya sa atin na sinabi niya dito na ang Diyos ay banal, ang Diyos ay walang hanggan, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pero itong pamamaraan ng Diyos ay nagdudulot sa kanya ng kalituhan. Ngunit, kilala niya ang Diyos. Alam niyang sa Diyos ay walang anumang pagkakamali. Alam niya na nasa kanya yung maling theology. And he is willing to be corrected by the word of God. Every time pag nananalangin ba tayo, may expectation tayo na itatama tayo ng Diyos. Na ihahumble tayo ng Diyos. Pinakita sa atin dito yung katangian ng
propeta. Siya'y nagpakababa sa Diyos na sinasabing, Panginoon, hindi ko naiintindihan ang iyong ginagawa. Ngunit alam kong ikaw ay matuwid. Tugunin mo nawa ang aking panalangin at itama mo ako. Naway maging ganito din ang ating attitude pagdating sa panalangin. We need to pray perspectively with expectation and humility, approaching to God with the right attitude and understanding, seeing things from God's perspective rather than solely through our limited human view. Alam niya na may gagawin ang Diyos. Gaano man kabigat ang hatid sa atin ng gabi, maraming pagluha, maraming kalungkutan, maraming pagkalito na idinadaing natin sa ating panalangin, ay naway kumpiyansa tayo na tutugunan tayo ng Diyos sa ating panalangin. Katulad ng pagdating, o yung kumpiyansa natin ay katulad ng pagdating ng umaga. Pag tayo nakakatulog na, no? May kumpiyansa tayo, nagigising pa tayo. Naway sa panalangin natin, we expect God ay tutugon sa ating panalangin ng naaayon sa kanyang kalooban. At dito makikita natin na ang Diyos ay sumagot nga. And that will lead me to my second point. The prophet's attitude of faith rewarded. Dito makikita natin na tumugon yung Diyos at iniutos na ang kanyang kasagutan ay i-publish. No? Sa unang verses makikita natin na sabi dito, at ang Panginoon ay sumagot sa akin, isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang ang makabasa niyon ay makatakbo. Inutusan niya si Habakuk na isulat ito sa bato, hindi lamang para sa kanyang sariling kapakinabangan. No? So, ito ay vision na ipinablish upang babasa ng mga susunod na henerasyon. At dito, makikita natin na inuutos na iukit ang pangitain na binigay ng Diyos na dapat mayroong dalawang katangian. Una, ay dapat maging malinaw ito. O sa English, make it plain. Pangalawa, kung paanong sinabi ng Diyos na ito'y isulat mo ng malinaw, dapat ang sino mang makabasa niyon ay makatakbo. Anong ibig sabihin nun? Make it practical na magagamit nila sa kanilang practical at spiritual na pamumuhay. No? So itong pangitain na sinabi ng Diyos ay hindi pa nangyayari. Ito yung mangyayari sa hinaharap. Sabi niya, bagamat may delay, bagamat ito'y mabagal, sabi niya sa verse 3, hintayin mo, ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Makikita natin na ang pangako ng Diyos ay mangyayari. Ang kanyang ni-reveal sa atin. Ngayon, ano ang makikita nating napakaloob sa pangitaing iyon na sagot ng Diyos kay Propeta Habakuk? Wait lang pa. Yan, mababasa natin yan sa mga susunod na mga talata. Ano ba yung nakapaloob doon? Ito ay yung kahatulan na kakaharapin ng bayan ng Kaldeo na siyang mangyayari, bagamat hindi pa nakikita ngayon, ay siguradong mangyayari. At mula sa talatang ito ay pinakita sa atin ang pagiging soberano ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian na hahatiin natin sa dalawang bagay. So yung revelation ng Diyos dito ay hahatiin natin sa dalawang bagay. Una, God's revelation through justification. Mababasa natin yan sa verse 4 to 8. Basahin natin yung verse 4. Masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kung nabasa nyo na yung aklat ni
Habakuk, may isang bagay na kapansin-pansin dito na hindi katulad ng aklat ni Joel o ni Zephaniah at ni Amos. Hindi binanggit dito yung possibility na ang paghatol ng Diyos at pagkawasak ng Israel ay mapipigilan. Walang binanggit na ganun. Kasi sa ibang book, may pamamaraan pa upang hindi matuloy yung paghatol ng Diyos kung sila'y magsisisi. Pero dito sa aklat na ito, hindi na binanggit yun. Kaya naman, kung mapapansin natin, walang panawagan ng pagsisisi sa aklat na ito. There's no call for national repentance. It is too late. Kaya naman, makikita natin sa prophecy na ito, ang isang natatanging paraan upang ma-preserve ang kanilang buhay ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi dito, the righteous shall live by faith. Sa verse 4 ay pinakita sa atin yung contrast ng taong palalo at matuwid. Sabi dito, sa verse 4, masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dito pinakita sa atin kung paanong may dalawang uri ng tao na nabubuhay nung panahon na yon. Mga taong palalo na ang kanilang kaluluwa ay hindi tapat, na inilalagak ang kanilang pagtitiwala sa kanilang mga sarili. They are proud. Anong sabi sa kanila ng Panginoon? Sa verse 5, ang taong hambog ay hindi mamamalagi sa kanyang tahanan, ang kanyang nasa ay parang siyol at siya'y parang kamatayan na hindi masisiyahan. Ito ang katangian ng mga palalo na inirerepresenta ng mga Kaldeo. Inilalagay nila ang kanilang kumpiyansa sa kanilang sariling kapangyarihan. Ngunit sinabi dito sa verse 5, hindi sila nasisiyahan. Inilalagay nila ang pagtitiwala nila sa kanilang mga pita, kanilang laman. Ngunit hindi sila nasisiyahan. They will never be satisfied. Nakakalungkot na isipin na ang larawan ng Kaldeo ay larawan din ng ating ng tao na nabubuhay ngayon. Tumatakbo lamang ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na makakapagbigay sa kanila ng satisfaction sa mundo na ito. Wala na sa kanila ang pag-iisip sa bagay na may kinalaman sa Diyos, na may kinalaman sa espiritual, na tila mga bulag na tumatakbo patungo sa kanilang kapahamakan. Gusto kong tanungin ang bawat isa na nakikinig ngayon, saan nakalagak ang iyong buhay? Marahil, majority ng mga nakikinig ngayon ay may magandang trabaho. May ayos na trabaho. Sumasahod ng maayos. Diba? Mga nakikinig ngayon ay may magandang edukasyon. Lahat ng yan ay mabubuting bagay. Ngunit kailanman hindi makakapagtugon sa ating spiritual na pangangailangan. Diyan mo ba inilalagak ang iyong pagtitiwala? Iyan ba yung pinagmamalaki mo ngayon? Dahil sigurado, kung diyan mo inilalagay ang iyong pagtitiwala, sigurado ang kapahamakan. Ngunit ang kagandahan dito ay meron tayong mapaglalagakan ng ating tiwala na makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan o satisfaction. Bagamat maikli at saglit lamang binanggit sa na ito, ay siya namang pinakamayamang talata na pwede nating mabasa at ni-reference sa New Testament. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. The righteous shall live by faith. Mababasa natin yung reference nito sa New Testament, sa Romans 1 verse 17, Hebrews 10 verse 38, at Galatians 3 verse 11. Sa mga talatang ito makikita natin ang isa sa mga pinakamahalagang doktrina na bagamat hindi pa lubos sa panahon ng lumang tipan, ay totoo na noon pa. The righteous shall live by faith. In contrast sa mga palalo, ang prinsipyo ng mga mananamba ng Diyos ay ang pananampalataya sa Kanya, imbes na pagtingin ng may kapalaluan sa kanilang
sarili. Ang pananampalataya ay tumitingin ng labas sa sarili patungo sa pangako ng Diyos. At alam naman natin na bagamat hindi pa malinaw sa panahon ngayon o sa panahon ng lumang tipan ay nagkaroon ito ng kalubusan. Noong ang persona ng pananampalataya ay nagkatawang tao. Si Jesus na anak ng Diyos na ipinangakong Mesyas ay darating. Na ang sino mang tumingin sa Kanya, sa ginawa Niya doon sa krus ng Kalbaryo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Siguro, maraming beses nyo na narinig yung kwento na ito kay Pastor George. Or nakapanood na kayo ng movie ng Martin Luther, di ba? Sino dito nakapanood na? Siguro, familiar na kayo sa kwento na ito. No? Sinabi dito na ang pinaka-turning point ng Reformation ni Martin Luther ay yung nangyari na kung saan habang aakyat si Martin Luther sa hagdan gamit yung tuhod niya sa hagdan ng Scala Sancta sa Roma bilang bahagi ng kanyang devotion, bigla na lang pumasok sa kanyang isip na ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng gawa o ritual, kundi ito'y regalo ng Diyos, na biyaya ng Diyos na natanggap lamang sa pananampalataya. Naalala niya yung Romans 1 verse 17 na siyang reference sa book ng Habakuk. Ang matuwid ay mabubuhay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung point na yon na maalala niya, umalis siya. At alam natin yung nangyari, na nagkaroon din ng epekto sa atin dito ngayon. May isa lamang paraan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakikinig dito, maaaring iniisip nyo na may iba pang pamamaraan, pero wala na. Iniimbitahan ko ang mga kaibigan natin dito na wala pa kay Jesus. Manampalataya ka sa Kanya sapagkat siya lamang ang makapagbigay ng buhay. Dahil kung ipipilit mo pa rin, o yung ipipilit mo pa rin sa sarili mo na may kaya kang gawin, sadly, ang tingin ng Diyos sa mga gumagawa nito ay mga palalo, mga mapagmalaki. Kung paanong totoo ang pangako niya na magliligtas siya sa pamamagitan ng pananampalataya, ay pinangako din naman niya na totoo ang paghatol sa mga hindi sumusunod. Kaya naman ang second subpoint ko ay nireveal niya rin ang kanyang sagot kay Habakuk sa pamamagitan ng judgment. God's revelation through judgment na bababasa natin sa verse 9 to 20. Dito, mababasa natin kung paanong ang Diyos ay pinahahayag kay Habakuk na ang bayan ng Kaldeo ay haharap din para sa paghatol para sa kanilang mga kasalanan. Gustong ipakita ng Diyos kay Habakuk na wala sa bigat ng kasalanan kung sino mas masama, kung sino ang mas malupit, ang makakatikim ng paghatol ng Diyos. Lahat. Everything that is evil under the judgment of God. Though the Chaldeans were to be raised up, to flourish for a while, the limit of their prosperity was absolutely fixed. The wicked may triumph for a while, they may flourish as a green bay tree, but it is not going to last. Their doom is sealed. Sigurado ang kanilang kapahamakan. Sigurado ang paghatol ng Diyos sa kanila. Now, the question is, bakit ito pinahihintulutan ng Diyos? Yan yung maraming katanungan na hanggang ngayon tinatanong pa rin ng karamihan. Bakit mahatol ng Diyos? May mga bata dyan na walang kamuwang-muwang, na nadadamay. Bakit nangyayari ito? Ito yung bagay na nagbigay kay Habakuk ng malaking kahabagabagan. Ay sinagot siya ng Diyos. Hinayaan niya itong mangyari upang matupad ang kanyang sariling layunin na bagamat tila ang kapangyarihan ng kasamaan ay nangingibabaw, ay darating ang panahon na ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan at pagiging soberano. So mababasa natin mula sa 6
hanggang sa 6. Mula 9 hanggang 20, yung pinakita niya yung 5 woes. Yung 5 kahabag-habag dito. Na dadaanan lang natin na mabilis na for the sake of time. Na nire-representa ang kasalanang ginagawa ng bayan ng Kaldeo. Yung unang larawan na ipinakita sa atin dito ay yung kasalanan na nire-representa ng kasakiman na mababasa natin sa verse 6 to 11. Hindi na po natin babasahin. Pero nire-representa nito yung kasakiman o yung economic injustice na ang kanilang nakukuhang kayamanan ay sa pamamagitan ng kanilang pandaraya at pagpapatong ng malaking interes. Kaya naman, naglalagay sa kanila sa mataas na kalalagayan. Ang sabi sa kanila ng Diyos, kahabag-habag kayo. Yun yung unang 2 larawan na ipinakita sa atin. Ang ikatlong larawan naman ay mababasa natin sa chapter 2, 12 verse to 14, na nire-representa naman ng karahasan, violence. Nakatulad ng aking binanggit kanina, itong mga Chaldeans ay kilala sa kanilang pagiging malupit, di ba? Na ginagawang alipin ang mga tao na kanilang binibihag at inuturing na parang mga hayop. Sabi sa kanila ng Diyos, kahabag-habag kayo. Ang ika-4 na larawan na bababasa natin sa chapter 2, verse 15 to 17, ay nire-representa ang pagkaalipin at pagnanasa, lalo na sa alak. So, kahabag-habag kayong mga lasinggero, sabi ng Diyos. Itong mga lasinggero na ito ay mga leaders, mga hari. Diba? Kung ating matatandaan, isa sa mga kilalang hari sa Babylonia ay si Haring Belshazzar na mababasa natin sa Daniel 5 verse 1 na kung saan ang haring ito ay nagdaos ng malaking handaan at inaya niya na uminom ng alak at nilapastangan ang templo ng Diyos. Ang sabi sa kanila ng Diyos, kahabag-habag kayo. At ang ika-5, larawan naman na bababasa natin sa verse 18 to 20 ay nire-representa naman ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na kung saan ang kanilang kahangalan o sa kanilang kahangalan ay sinasabi nila, kahoy, bumangon ka. Sinasamba nila ang mga metal, ngunit walang hilinga at buhay. Ang sabi sa kanila ng Diyos, kahabag-habag ka. Di ba pamilyar ang ganitong senaryo? Hindi lang ito unique sa bayan ng Kaldeo. Unique ito sa lahat ng bayan na dumadaan sa mga panahon, di ba? Lahat ng kasalanang iyan na ginagawa na temporal na ini-enjoy ng bayan, iwawakasan at huhusgahan ng Diyos. This will come to an end. Itinuturo ng Diyos kay Habakuk na huwag mong katakutan ang bayan ng Babylonia na kung inaakala mong nasa kanila yung huling halakhak, hahatulan din sila ng Diyos. Ang plano ng Diyos ang magpiprevail. Ang pangyayaring ito ay nangyayari. Nangyari na, di ba? Alam naman natin kung yung mga namayagpag na mga bansa, yung Egypt, yung Assyria, yung Greece at Rome, lahat sila hindi tumagal. Alam natin ang kanilang pinatunguhan. At sa era na meron tayo ngayon, tayo mga Kristiyano, hindi tayo exempted na maranasan ng itong uri ng mga injustices. Pero sigurado ang kahatulan sa mga gumagawa ng mga kasamaan. Siguro sa bansa natin, hindi natin masyadong feel, no? Meron mga maliliit na mga injustices sa trabaho, sa society na meron tayo bilang Christian, alam naman natin na may mga maliliit na persecution. Pero sa mga ibang bansa na kung saan ay hindi sila malayang nakakasamba o malayang nakakapagpahayag na kanilang pananampalataya, nararamdaman nila ang ganito. Marahil, ang tanong din nila, bakit nyo hinahayaan ito, O Diyos? Marahil ay tanong din nila, ang katulad ng tanong ni Habakuk, why do this way, Lord? Kamakailan lang may nabasa ako sa GC namin, mga friends, na merong church na kung saan may 70 Christians na pinugutan ng ulo sa church ng Congo.
Hindi ko alam kung nabalitaan nyo na to, pero parang tahimik lang yung yung ganitong pangyayari. Natagpuan yung church ng Congo na wala ng ulo yung mga church member doon sa Democratic Republic of Congo. At isa sa mga nagpaantig sa damdamin ko yung isa sa mga na-interview doon. Sinabi, we don't know what to do or what to pray or how to pray. We've had enough massacre. Napapagod na siya sa mga nababalitaan niya. Sobra na siyang nadidepress sa mga nangyayari. Hindi natin yun nararanasan, mga kapatid. Paano kung dumating tayo sa ganung punto? Mananampalataya pa ba tayo? Lalapit pa ba tayo sa Diyos? Magtitiwala pa rin ba tayo sa Kanya? Ipanalangin natin ang mga kapatid natin na ito na nakakaranas ng pag-uusig. Tulungan natin, ipanalangin natin na tulungan sila ng Diyos na magkaroon ng kumpiyansa pa rin sa Kanyang kapangyarihan. Sapagkat sinabi sa Habakuk 2 verse 20, but the Lord in His holy temple, let all the earth keep silence before Him. Let all the nation be still and know that He is God. Let His glory fill the earth. Sorry na minahalo lang ako doon, pero ang Diyos ay nasa Kanyang templo pa rin. Hindi katulad, contrast ng mga Diyos-Diyosan na kahit anong tawag mo sa kanila, ay hindi sila sasagot. Ang Diyos ay nasa Kanyang trono. At pwede natin siyang pagtiwalaan. Bilang pagtatapos, after marinig ni Habakuk ang tugon ng Panginoon, ay mababasa natin sa chapter 3 na ito'y nagdulot sa kanya upang manalangin at sumamba sa kanya. At ang nilalaman ng panalangin ni Habakuk sa chapter 3 ay revival. Na sinabi niya dito na sa kabila ng paghatol, naway maitaas pa rin ang makapangyarihang gawa ng iyong kamay. At sa chapter 3 verse 2, ay may isang hiniling dito si Habakuk. Sabi dito, in wrath, remember mercy. In wrath, remembers mercy. Sa iyong paghatol, ay alalahanin mo ang iyong kahabagan. Hindi niya sinabi na, remember what we did for you, Lord. Not our merits, but your mercy, your own character. Sapagkat alam niya na ang Diyos ay mahabagin. At alam niyo ba kung sino yung embodiment ng mercy ng Diyos? Walang iba kundi si Jesus. Jesus, through His life, teachings, and sacrifices, embodies God's mercy, showing compassion and forgiveness even to those who do not deserve it. At ito'y pinakita niya nung mamatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Kung wala ka pa kay Jesus, humingi ka ng awa sa Kanya. Lumapit ka sa daan ng pagsisisi at pananampalataya sapagkat totoo ang paghatol ng Diyos. Ito yung paghatol na pangwalang hanggan. Paghatol na higit pa sa naranasan ng mga masasamang bansang hinatulan ng Diyos. May isang paraan lamang. Mabuhay ka sa pananampalataya. Mamuhay ka at manampalataya ka kay Jesus lamang. At kung ikaw naman ay mananampalataya na, wala kang dapat ikatakot. Sapagkat ang Diyos ang may kontrol at may hawak ng lahat ng bagay. Yun lamang po, tayo po'y manalangin. O aming Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito na aming napag-aralan ngayon. Salamat po sapagkat tunay nga na kayo ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Katulad ni Habakuk ay may kalituhan din kami. Katulad ni Habakuk ay hindi namin alam kung ano ang plano niyo, Panginoon. Pero magtitiwala kami sa iyong magagawa. Magtitiwala kami na kayo ang nangingibabaw pa rin, Panginoon. Tulungan niyo kami na mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban, may pananampalataya, at tumingin lang kami sa iyong magagawa, sa lahat ng
taon. Pinapanalangin namin yung mga wala pa kay Jesus, ilapit nyo nawa sila sa Diyos nang sa gayon ay magkaroon sila ng kaligtasan. Salamat po sa lahat, Panginoon. At ito po kami salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.